Sa bawat maliit na bote ng Yakult na ating iniinom ay nakatago ang isang kakaibang kwento. Isang kwento ng agham, pagbabago ng pananaw sa kalusugan at pagtanggap ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa unang tingin, simple lang ang Yakult, isang probiotic na inuming gawa sa fermented milk na may kakaibang tamis na lasa at mala yogurt na amoy. Ngunit sa likod ng maliit nitong laki at karaniwang presensya sa mga pamilihan at bahay-bahay, naroon ang isang mahabang kasaysayan at filosofiya na nagpapatunay kung bakit nananatiling isang kilalang tatak ang Yakult mula noon hanggang ngayon. Ang Yakult ay unang nilikha noong 1935 sa Japan, bunga ng pagsisikap ng isang Japanese bacteriologist na si Dr. Minoru Shirota. Sa panahon noong unang bahagi ng ika-20 siglo, laganap ang mga karamdaman na may kinalaman sa digestive system tulad ng dysentery at iba pang gastrointestinal na sakit na dulot ng hindi sapat na nutrisyon at mahirap na kondisyon ng pamumuhay. Upang labanan ang mga ganitong suliranin, nag-eksperimento si Dr. Shirota sa lactic acid bacteria at matagumpay niyang nabuong isang strain na kaya nang mabuhay at makapunta sa bituka ng tao ng buo. Ang tinawag niyang Lactobacillus casei Shirota strain. Ito ang naging batayan ng Yakult, isang probiotic na inumin na may kakayahang tumulong sa pagpapanatili ng balanse sa loob ng tiyan at bituka. Noong 1935, ipinakilala ang unang Yakult sa Japan at agad itong nakakuha ng interes ng publiko dahil sa ipinangakong benepisyo sa kalusugan. Ang pangalan mismo ng Yakult ay hangos sa salitang Jahurto na nangangahulugang yogurt sa Esperanto na nagpapahiwatig ng pinagmulan at layunin ng produkto. Mula sa Japan, mabilis na lumaganap ang Yakult sa buong mundo. Sa paglipas ng mga dekada, nakapasok ito sa mahigit 30 bansa kung saan tinatangkilik ito ng milyong-milyong tao araw-araw. Ang pandaigdigang paglawak ng Yakult ay hindi lamang dahil sa lasa kundi dahil sa maingat na pag-eesplika ng mga benepisyong naugnay dito, pati na rin ang matatag na sistema ng distribusyon at pagmemerkado na tinatawag na Yakult Lady System. Sa Pilipinas, itinatag ang Yakult Philippines Incorporated noong 1977 at nagsimulang operahan noong 1 ng Oktubre 1978. Ito ay resulta ng isang joint venture sa pagitan ng mga Pilipinong negosyante at ng Yakult Honsha Corporation Ltd. ng Japan, kung saan ang mga produktong Yakult ay ginawa at ikinakalat sa buong bansa. Bukod sa pabrika sa Calamba, Laguna, isang pangalawang pabrika ang itinayo sa El Salvador City sa Mindanao upang mas mapabilis ang produksyon at mas malapatan ng sapat na supply ang Visayas at Mindanao. Maraming dahilan kung bakit nananatiling tanyag ang Yakult sa Pilipinas at sa buong mundo. Una sa lahat, ito ay may ipinangakong benepisyo sa kalusugan dahil ang Yakult ay naglalaman ng probiotic na strain na Lactobacillus casei Shirota. Naniniwala ang marami na makakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na pagtunaw at pagbalanse ng gut flora. Ang probiotics ay ang uri ng mabuting bakterya na tumutulong sa digestion at pagpapatibay ng immune system. Kaya maraming consumer ang umaasa rito bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na rutina sa kalusugan. Bukod dito, ang merkado ng mga health and wellness products ay lumago ng husto sa mga nagdaang dekada. Sa panahon ngayon, mas maraming taong nagiging mapanuri at mas nais alagaan ang kanilang katawan at kalusugan. Ang Yakult ay tumutugon sa ganitong trend dahil ito ay tinuturing na hindi lamang simpleng inumin, kundi isang functional drink na may dinagdag na benepisyo sa katawan. Ito ay dahilan kung bakit hindi lamang mga bata ang umiinom nito kundi pati na rin ang mga matatanda at mga health-conscious individuals. Sa Pilipinas, isang malaking kontribusyon sa tagumpay ng Yakult ay tinatawag na Yakult Ladies, mga kababaihang tagapamahagi na nagdadala ng Yakult mula pinto at sa iba't ibang komunidad. Ang sistemang ito ay hindi lamang nagpapaabot ng produkto kundi nagpapalaganap din ng filosofiya ng kumpanya tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. Sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan, mas nakikilala ng mga consumers ang halaga ng produkto at nabubuo ang pagtitiwala na mahalaga sa pagpapanatili ng matagal na ugnayan sa merkado. Isa pang dahilan ng tagumpay ng Yakult ay ang pagiging madaling tangkilikin ng lasa nito. Ang kakaibang tamis at kaunting asim ng Yakult ay nagiging kaaya-aya sa panlasa ng maraming tao, lalo na ng mga bata. Dahil dito, hindi lamang ito nakikita bilang isang healthy drink, kundi pati na rin bilang isang masarap na inumin na gustong-gusto ng iba. Kaya nagpapatuloy ang pagtangkilik sa produkto. Kung titingnan ang mga produkto sa pamilihan, maraming pagkain at inumin ang dumarating at nawawala lamang pagkalipas na ilang panahon. Ngunit ang Yakult ay nananatili. Ang dahilan sa likod nito ay hindi lamang dahil sa benepisyo sa kalusugan at lasa,
kundi pati na rin sa patuloy na pag-aangkop ng kumpanya sa pagbabagong takbo ng merkado. Sa Pilipinas at ibang bansa, naglunsad ang Yakult ng mga kampanya sa marketing upang manatiling relevant lalo na sa mga kabataan at bagong henerasyon ng consumer. Halimbawa, noong 2024, naglunsad ang Yakult ng isang ad campaign na tumututok sa mga millennial at Gen Z upang mas mapalawak pa ang interes ng mga mas batang consumers at itaguyod ang pagkilala sa brand bilang pangunahing probiotic drink sa bansa. Bukod dito, patuloy ding nag-i-innovate ang kumpanya sa pagbuo ng mga bagong produkto na mas tumutugon sa pangailangan ng modernong consumer, tulad ng mga low sugar o light variants na mas pinipili ng mga taong nagbabantay sa kanilang asukal intake. Sa pag-aangkop na ito, nakapapanatili ang Yakult hindi lamang ng katatagan sa merkado kundi pati na rin ang pagiging kaakit-akit sa mas malawak na grupo ng mga mamimili. Ang sistemang distribusyon ng Yakult ay isa ring malaking salik kung bakit hindi ito nalalaos. Hindi tulad ng ilang produkto na umaasa lamang sa mga supermarkets o convenience store. Ang Yakult ay may sarili at maayos na network ng distribution. Isang bagay na kadalasang tinatanong ng mga tao ay kung bakit napakaliit ng mga bote ng Yakult kumpara sa ibang mga inumin. Ayon sa paliwanag ng kumpanya, ang maliit na sukat ay may dahilan. Ang Yakult ay hindi dinisenyo upang gawing thirst quencher o pamatid uhaw. Ibig sabihin, hindi ito dapat inumin para punan ang siklo ng pagkauhaw tulad ng tubig o soft drinks. Sa halip, ito ay dinisenyo upang magbigay ng isang tiyak na dami ng probiotic sa bawat serving na sapat para sa benepisyong pangkalusugan na nais iparating. Dagdag pa rito, dahil ang Yakult ay naglalaman ng live cultures ng probiotics, may panganib ng kontaminasyon kung ang isang mas malaking bote ay pagbubuksan at isasara ng paulit-ulit. Kapag paulit-ulit itong nabuksan, maaaring pumasok ang mga ibang uri ng bakterya mula sa hangin o kapaligiran na maaaring makompromiso ang kalidad ng produkto. Kaya ang maliit na bote ay tumutulong upang masiguro na ang natanggap ng consumer ay sariwa at hindi na bago ang komposisyon ng mga mabubuting bakterya. Mayroon ding praktikal na dahilan sa presyo. Ang mas malaking bote ay mas magkakaroon ng mas mataas na presyo at maaaring hindi na maging abot kaya para sa maraming consumers lalo na sa mga pamilihang tulad ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, ang maliit na bote ay mas pinipiling modelo dahil ito ay mas madaling bilhin araw-araw at hindi nasasayang kung hindi agad nauubos. Bagaman sikat at tinangkilik, hindi rin ligtas ang Yakult sa mga kontrobersiya at hamon, lalo na sa internasyonal na merkado. Halimbawa sa China, isang malaking pamilihan para sa Yakult, naranasan ng kumpanya ang pagbaba ng benta dahil sa mga maling estratehiya sa marketing at matinding kompetisyon mula sa lokal na mga probiotic drink brands. May mga pagkakataon rin na pinatawan ng multa ang Yakult dahil sa mga pahayag na hindi suportado ang sapat na ebidensya, tulad ng pag-angkin nitong makakatulong ito sa pag-iwas sa COVID-19 na nagdulot ng pagkawala ng kumpiyansa ng mga mamimili doon. Ang isyong ito ay nagpapakita na kahit gaano pa kasikat ang isang produkto, malaki ang epekto ng wastong pag-unawa sa merkado at tapat na komunikasyon sa mga consumers. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo ang Yakult sa pandaigdigang merkado. Sa Pilipinas, patuloy ang produksyon ng Yakult sa 2 pabrika at mas pinapalawak pa ang mga kapasidad upang tugunan ng lumalaking demand ng consumers. Sa buong mundo, mahalagang bahagi ng grupo ang Yakult sa kategorya ng mga probiotic at functional drinks at patuloy itong ibinebenta sa milyon-milyong bote kada araw. Habang dumarami ang mga kakompetisyong produkto sa kategoryang ito, nananatiling kilala ang Yakult dahil sa kasaysayan at reputasyon nito bilang isa sa mga pinakaunang probiotic drink sa mundo. Sa pagtulong ng mga kumpanya sa marketing, mga bagong variant ng produkto at malawak na distribution, nananatiling matatag ang Yakult sa kabila ng pagbabago ng panahon at mga trend sa kalusugan. Ang Yakult ay hindi lamang isang inumin. Ito ay simbolo ng mas malawak na pagtingin sa kalusugan, disiplina sa siyensya at patuloy na ugnayan sa mga consumers. Mula sa maliit na laboratorio sa Japan noong 1935 hanggang sa mga pamilihan at tahanan sa buong mundo, pinatunayan ng Yakult na ang isang produkto ay maaaring mag-iwan ng malalim na epekto kung ito ay nakaugat sa makabuluhang layunin at matibay na filosofiya. Sa pamamagitan ng pag-aangkop sa mga bagong panahon, pagharap sa mga kontrobersiya ng may integridad at pagpapanatili ng kalidad at koneksyon sa mga mamimili, nananatiling buhay at patok ang Yakult sa merkado.